ito ay sa iyong salita, ano man ang kanilang pagdaanan sa mga panahon ng pagpapala at may mga panahon ng mga suliranin at kabigatan, hindi magbabago na ikaw ang Diyos na nasa luklukan at si Jesucristo ang siyang hari na ngayon at layunin na ang iglesia ang iyong gamitin sa pagsulong ng kanyang kaharian. Maaring maliit ang iglesia kung ihambing sa napakaraming mga institusyon na hinahangaan at pinagpipitagan sa mundo, subalit sa iyong layunin sa mga pamamagitan ng mga lokal na iglesia, isang proyekto ang nangyayari na hindi mailalagay sa kamalayan ng mga nasa social media, news items, but this is the project that you are most caring for, the promotion of the kingdom of your dear Son, and you do it through the local church. And here is one local church that you have truly blessed at sa iyo namin ibinabalik ang tunay na papuri at pagkilala at sa pagpapanariwa nila ng kanilang tipanan sa isa't isa. Inilagay mo sa puso ng bawat miyembro na ang tipanang ito ay iyong binabantayan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tuparin ng may buong katapatan. At ikaw rin ang nagbibigay ng kakayahan na ito ay yan ay kanilang tuparin. Kaya't ibinabalik namin sa iyong papuri at naway magpatuloy pa ang iglesyang ito na isang ilawan sa dakong ito at sa mga malayo pang lugar na kanilang nararating sa pamamagitan ng misyon. Nawa ay patuloy na mapagliwanag ang katotohanan na si Jesucristo ang hari at siyang lubos na maghahari sa kanyang muling pagparito. Kaya't gawin mong matapat ang Trinity Neighborhood Church para sa iyong ikaluluwalhati at ikararangal. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Kapo na po tayo. Yeah, welcome Brother Chanot. Pasok po kayo. Yan. So, at this point, tayo po'y magkakaroon ng ating offering for our service. May I call the ushers to come on stage for... Habang nililikom po natin ang offering for this afternoon service, tayo po ay aawit ng isang himno na naghahanda po ng ating sarili sa pakikinig. Una po sa lahat ay ang pagtulong ng gabay ng Espiritu sa ating pong kalagitnaan. Awitin po natin, Speak, O Lord, habang nililikom po natin ang ating mga offering. Speak, O Lord, as we come to you to receive
Speak, O Lord. Our minds help us grasp the heights of your plans for us. And change from the dawning time that will echo down to eternity. And by grace we'll stand promises, and by faith we'll walk with us. Speak, O Lord, till your church is filled, and the earth is filled with your glory. Amen. Ang ating pong tagapagsalita ngayong hapon ay siya po ay pastor ng Grace Baptist Church of Los Baños for more than 4 decades now. At pinayayaan po siya ngayon ng tatlong co-elder. At yan po isang matagal niya ng panalangin upang magbigay siya ng mas mahaba-habang panahon at oras sa gawain ng reformasyon sa ating Pilipinas para mas pakinabangan ang kanyang talento sa wider body ng ating katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At siya rin po ay principal ng Grace Ministerial Family Academy under the oversight of Cubao Reformed Baptist Church. 1995, right, Pastor? 96. Nag-start na 96. Kami ang pinalad sa mga unang mga estudyante niya. At nung makagraduate kami, bigla na siya naghigpit ng mga requirements. Matapos makagraduate yung batch namin, naghigpit na siya. Kaya may mga term paper at may mga thesis na sila. So, kami ang original school bukol na One Ball University. Yan, kami nila Pastor Ish, Pastor Mon. Yan. At siya ay patuloy na ginagamit ng Panginoon sa reformasyon ng ating bansa. In fact, sila ni Pastor Ellis, last 2017, yung nagkaroon po tayo ng 500 years of Reformation, silang dalawa ang ginamit ng Panginoon kung bakit po na nagkaroon ng Reformation, mga Reformed Baptist churches dito sa Pilipinas, sila po ni Pastor Ellis. At kinilala po natin yon bilang isang iglesia, isang malaking karangalan sa atin na on our Ladies Conference, that's our very team in 2017. We appreciate the labors of these two great men na ating mga lingkod ng Diyos, at siya po ay mangangaral sa ating kalagitnaan. But before that, ay basahin po natin ang teksto na kanyang gagamitin sa pangangaral ng salita ng Diyos. So please open your Bibles in Philippians chapter 1 verse 27 to 30. Pilipos, kabanatang 1, talatang 27 hanggang 30, hanggang 30. At inyo lamang ipamuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang mga bagay na tungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may isang isipan at magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. At sa anumang ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Para sa kanila ito ay tanda ng kanilang kapahamakan. Ngunit ang inyong kaligtasan ay ito'y mula sa Diyos. Sapagkat sa inyong ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang mananampalataya sa Kanya, kung hindi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yamang taglay ninyo sa gayunding pakikipaglaban ng inyong makikita sa akin, at ngayoy nababalitaan ninyo tungkol sa akin. So ating pong ihanda ang ating puso't kaisipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ng kanyang lingkod, si Pastor Noel Espinosa. Okay, maraming salamat po, Pastor Joel. At magandang hapon po sa inyong lahat. Ay dala ko ang pagbati ng aking iglesia, ang Grace Baptist Church of Los Baños.
may mga nagtatanong sa akin kung pastor pa ba ako ron. Pastor pa po ako doon, hindi na lamang aktibo. I have said my farewell last May 11, but the purpose ay para sa mas malawak na paggamit ng Panginoon sa larangan ng reformasyon. At binabati ko kayo sa inyong ika-44 na taon. Alam niyo, itong taong ito ng 2025 ay 44th year na rin namin, but this coming November, kaya hindi tayo nagkakalayo. Kaya alam ko yung tagal ng ginugol ninyong panahon at kamakailan lamang ako namaalam sa aktibong ministeryo ng aking iglesia after 43 years and 5 months. So I know how much it takes to take so much of time sa sustenance ng Panginoon. Hindi ko rin palalampasin ang pagkakataon na ito na batiin ang isa sa magtatapos ngayong Huwebes na taga sa inyo. Sa palagay ko siyang ikatlo after the late Pastor Noel Cunanan, whose graduation was posthumous but real, and then Pastor Joel Bigueta. Totoo yung sinabi niya. Matapos kong makita yung mga nag-graduate, naghigpit na ako. Pero ngayong Huwebes, si Deacon Danny Lapitan ang magtatapos. At siya ay sumasampung taon ang ginugol para makapagtapos. Well, sa panahon natin ngayon ay marami ang sumusuri sa kung sino ang magiging susunod na presidente ng Senado. Ito ba'y mapapanatili ni Senate President Cheese Escudero o ito ba ay lilipat sa dating Senate President Tito Soto o iba pa? At binabantayan nila ang iba't ibang mga alyansa na binubuo. Isa lang ang pinapatunayan nito na napakanipis ng alyansa ng tao. Political alliance is a very flimsy bond. Napakanipis nito at hindi katotohanan ang siyang nagbibigkis sa mga alyansang politikal. At hindi ganito dapat ang iglesia. You have just renewed your covenant, and that is what the bond of the church is. It is a covenant bond. Ito ay bigkis ng tipanan. Hindi dahil sa kayo'y magkakakilala, hindi dahil sa kayo ay magkakaibigan, hindi dahil sa pare-pareho ang inyong mga interes, kundi dahil sa katotohanan na nagbuklod-buklod sa inyo, iba-iba man ang inyong personalidad, iba-iba ang inyong mga pinanggalingan, kultura, background, but what brings you together, what bonds you together is that common salvation you have in Christ Jesus, and because you have committed yourself to the mission, to the cause that God has given to the church. Pero iyan ang isang bagay na gusto kong ungkatin. Ano na ba ang antas ng ating commitment na ating ibinigay sa unang pagkakataon nang tayo ay makipagtipanan sa iglesyang ito? Where are we in our covenant commitment to the church? Isang magandang katanungan yan at isang magandang hamon para sa atin. At binasa ni Pastor Joel kanina ang aking teksto na gagamitin, pero gusto kong susugan ang teksto na yan of a particular case. Kung inyong marapatin ay anyahan ko yung buksan sa Philemon verses 23 and 24, at pagkatapos ay lulundag tayo sa 2 Timothy 4, 9 and 10. So after Philippians 1:27 to 30 as the main text, a corroborating text ay Philemon verses 23 and 24. Epaphras, binabasa ko po sa English Standard Version. Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends greetings to you. And so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. Lumundag tayo sa 2 Timothy chapter 4, verses 9 and 10. 2 Timothy 4, 9 and 10, do your best to come to me soon, for Demas, in love with this present world, has deserted me
and gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, Titus to Dalmatia. Alam niyo, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos ay sinulat niya habang siya ay nakakulong. Isa siyang bilanggo, maaaring sa Roma o sa pananaw ng iba ay sa Caesarea, but that's immaterial. Bilanggo siya nang isulat niya ang kanyang sulat sa mga taga-Filipos. Pero ang isang kakaiba sa sulat na ito ay ang paulit-ulit niyang pamanhik na ang iglesia at ang mga mananampalataya ay dapat kakitaan ng kagalakan sa kanilang buhay ng pananampalataya, hindi lamang sa pang-isahan, kung hindi sa kanila bilang isang iglesia. Kagalakan sa kanilang kaligtasang natagpuan kay Hesukristo, kagalakan maging sa kanilang mga panawagan na maglingkod kay Hesukristo, at lalo't higit na nakakagulat ay kagalakan maging sa panahon ng kanilang mga kabigatan at kahirapan. Yun ang inaasahan sa iglesia at yun ang magpapabuklod upang ang iglesia ay magpatuloy sa kanyang paglilingkod. Dito natin makikita at masusuri ang sinasabi ng marami na kanilang tipanan sa paglilingkod sa Diyos ay kung minsan matutuklasan mong napakanipis. Iba ang kanilang mga motibasyon, iba ang nagpapakilo sa kanila. At dito ay pinapaalala ni Pablo, lalo sa ating binasang teksto, verses 27 and to 30, na meron tayong kaisahan. Pero ang kaisahan ay hindi dahil sa nagkatugma-tugma yung personalidad natin. May mga ganyang iglesia na para ka mapabilang, dapat masayahin kang tao. O kaya naman may mga iglesia na para ka mapabilang ay dapat meron kang antas ng edukasyon na hindi ka pwedeng sa mababang uri o maaring kabaligtaran. Ngunit ang kinaiba ng iglesia, ang nagbubuklod sa kanya ay sinabing, we walk in the one gospel. We walk side by side. Magkakasama tayong lumalakad sa isang ebanghelyo na nagbubuklod sa atin. At yan ang ipanuri natin because it is that commitment to the gospel and to the covenant that we have bonded together as a church that will measure kung anong uri ng commitment mayroon tayo. At ang gusto kong mensaheng kunin dito ay decided commitment perseveres through changing circumstances. Ang isang desidido na paglilingkod ay nagpapatuloy kahit sa pabago-bagong mga kapaligiran. And circumstances are going to change. There will be times when it is quite a happy thing to serve Christ. And there are times when it is not. Pero ang dapat sa iglesia ay nagpapatuloy sa kanyang tipanan at desidido sa kanyang paglilingkod, ano paman ang mga nagbabago sa panahon. Kaya subukin natin ito sa dalawang uri na ipapanuri natin sa paglilingkod na ginagawa ng isang mananampalataya at isang miyembro ng iglesia. Ang isang uri ay ang tatawagin kong paudlot-udlot, udyok ng pakinabang. Inconstancy due to expediency. Paudlot-udlot, udyok ng pakinabang. Ang ikalawang uri ay yung pagtutuloy dahil sa kagalakan. Consistency moved by joy. Pagtutuloy dahil sa kagalakan. Nasa ang uri ka. Tingnan natin yung uri na paudlot-udlot, dala ng pakinabang. Ang udyok niya ay kung anong kanyang napapakinabangan. Hindi naman masama na isipin mo ang pakinabang. Kung meron ka mga pagpipilian at mas maluwag, mas maginhawa ang isa kaysa sa isa, at yun ang piliin mo, wala namang masama doon. Dalawang malls ang pwede mong puntahan. Yung isa ay mas malayo, yung isa ay mas malapit, at gusto mong
doon sa mas malapit, you are judging on the basis of expediency, and it is not wrong. Pero pagdating sa usapin ng katotohanan, pagdating sa usapin ng ating espiritual na relasyon sa Diyos, hindi mo maaring sukatin sa kung alin ang mas maginhawa. Hindi mo maaring sukatin sa kung alin ang mas may magdaglian na pakinabang. Kung may kausap ako sa inyo rito na maaring narinig ng ebanghelyong paulit-ulit, maraming pagkakataon na hinamon kang lumapit kay Jesucristo at manampalataya, magsisi sa iyong kasalanan. Ngunit ang iniisip mo ay anong idudulot nitong sakripisyo sa akin? At dahil iniisip mo ang maaring mga bagay na kailangan mong isuko at hindi mo maisuko, at nananatili kang tagapakinig, ngunit walang tugon sa Ebanghelyo, kaibigan, ito ang panahon na dapat ay tumugon ka na, sapagkat kung hindi ka tutugon, anumang daming taon ang ginugol mo na dumadalo sa iglesia, ngunit kung sa sarili mong puso ay wala kang pagsampalataya kay Jesucristo, wala kang kaligtasan. Pero gusto kong mas itutok sa atin ng mga mananampalataya, lalo sa mga miyembro ng iglesia na pinagpala ng Diyos ng 44 na taon. Ano ang iyong paglilingkod? Ang paglilingkod mo ba ay inuudyukan ng dagliang pakinabang? O ito ba ay paudlot-udlot? Maring ito ay sa pagdalo at nakikita ito sa pasulput-sulput, o di naman kaya ay sa mga ministeryo at maring nandoon ka kapag maginhawa para sa iyo, ngunit kapag hihingi na ng kaunting sakripisyo ay nawawala ka na, at ang nangyayari ay hindi lubos ang iyong pagbibigay ng iyong sarili. There is no decided commitment to the ministry and the service of the church. Well, you are seeing here the case of Demas. Si Demas ay tinukoy ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Filemon na kanyang kamanggagawa. So siya ay bilang kamanggagawa, siya ay kasama ni Pablo sa mga gawain ng misyon, ngunit pagdating sa huling sulat niya, sa ikalawang sulat kay Timoteo, ay sinabi niya na itong si Demas ay iniwan ako. Between Philemon and 2 Timothy is about 3 to 5 years. Sa ganung kaikling panahon, ang isang tinawag ni Pablo na kamanggagawa, ngayon ay nang iwan. Bakit? Yung sinabi niya ang magpapaliwanag, minahal ni Demas ang kasalukuyang mundong ito. Alam niyo si Pablo, kapag ginagamit niyang salitang the present world, ang talagang ginamit niyang salita ay ang kasalukuyang panahon, this age. Isinasalungat niya yan doon sa nung dumating si Jesucristo, at ang tinutukoy natin ay ang kanyang unang pagdating, ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, sinimulan na ang darating pang panahon. Yung iniisip natin na future, akala ng iba'y second coming, nagsimula na pala doon pa lang sa una niyang pagparito. Kaya ang isang mananampalataya, bagamat naninirahan pa sa panahong ito, ngunit siya rin ay kabilang na sa panahong darating. Ang nangyari kay Demas, damang-dama niya ang tensyon ng dalawang panahon. Ang panahong ito na nandyan ang mga pansamantalang pakinabang, nandyan ang mga kaakit-akit sa buhay, sa pangkatawan, sa pangtrabaho, sa pananalapi, at sa iba pang bagay. Nandoon ang dama niyang timbang, at naroon siya dapat na kabilang sa sinimulang panahong darating na dinala na ni Jesucristo. Mas napamahal sa kanya ang panahong ito. And every true Christian is living in the tension of this age and the age to come that has begun in Christ. And the question is, how decided are you? Gaano ka kadesidido na ang iyong buhay ay huhubugin ng dumating na panahon? Hindi ng panahong ito. At dito ay
ginagamit ni Pablo na halimbawa itong nangyari kay Dimas. Hindi naman ito nangyari ng isang gabing bigla na lamang nagbago siya. Kaya nga 3-5 taon ang pagitan, hindi natin alam kung anong unti-unting nangyari. Unti-unti bang naakit siya sa mas kinikita ng panahong ito? Naakit ba siya na kapag araw ng linggo, maaring may negosyo siya, mas kikita siya kung magbubukas siya ng kanyang negosyo kaysa dumalo sa iglesia? O nakita ba niya na mas marami siyang mapapakinabangan kung ang kalakhan ng kanyang kinikita ay gamitin niya para sa pangsariling layaw kaysa gamitin sa gawain ng Panginoon? O ano pa mang mga pwersa ang kumilos dito kay Dimas, ngunit sinabi ni Pablo sa masasabi nating malungkot na pananalita, si Dimas na minsay tinawag niyang kamanggagawa ko ay napamahal o minahal ang panahong ito. At anong resulta? Iniwanan ako. Sa makatwid, unti-unting nawala sa pananaw ni Dimas ang misyon. Kamanggagawa siya ni Pablo. Unti-unting nawala ng timbang ang gawain ng Ebanghelyo at unti-unting bumigat para sa kanyang puso ang mga bagay ng sanlibutan ito hanggang sa dumating ang panahon na parang ito na lang ang realidad, ang panahong ito. Naranasan niyo bang magsuot ng yung tinatawag na virtual reality goggles? Karaniwang ginagamit yan sa mga games. At sa virtual reality goggles, may mga nangyayari doon na computerized lang, kaya virtual reality, at kumikilos ka na dahil doon sa nakikita mo through the goggles, pero hindi yun ang realidad. Pero dinidiktahan nito ang kilos mo. Ganun ang nangyari kay Dimas. Nagsuot siya ng goggles of this present age and he began to move according to this present age. And there are those who profess to be Christians who yet wear goggles of this present age and all their day is spent on how to make use of this present age for their advantage. At kung sila ay mapa-iglesia man, they're still thinking of their advantage. May advantage naman na magpahinga sandali sa mga trabaho ng mundo. May advantage naman na medyo magaang ang konsensya ko dahil ako'y nagsimba. They're still thinking of expedience. At ang hamon ko ay isang katanungan, is your engagement inconstant because of the attraction of the present age? Ang iyo bang paglilingkod ay paudlot-udlot dahil sa pang-aakit ng kasalukuyang panahon? I mean, let us give the best portrait of Demas as one who sincerely engaged in the work of missions. Hindi naman siguro siya naging mapagpaimbabaw doon sa kanyang panahon na tinawag siya ni Pablo na kamanggagawa. Siguro naman ay sincero siya sa kanyang gawain. But then, as must be, he comes to the conclusion that there are things that are too difficult, too disadvantageous for his taste. And he makes that choice, and it is revealed by Paul's sad report, Demas has forsaken me. In some translations, it's Demas has deserted me. Alam niyo, yung desertion, madalas ginagamit yan sa military engagement. Yung kapag nasa gitna ng labanan, biglang tumakbong paatras ang isang kawal, ang tradisyon ay pwede siyang barilin ng kanyang commander. Because desertion is considered such an offense
in military commitment. Pero itong ginamit na salita ni Pablo sa ginawa ni Demas, itong kamanggagawa niya, kapwa niya kawal sa pakikidigma sa mga kabulaanan, daladala nila ay katotohanan, dumating ang panahon na minahal ang kasalukuyang mundo at siya inang iwan. And again, it must have been a gradual withdrawal. So imagine Demas attending assemblies, and during assemblies, it's not immediate that na hindi kasama si Demas. Nagsimula yan sa tumatakbong isip, wala ang konsentrasyon sa salita ng Diyos. At kalaunan ay nagawa na niyang lumaktaw ng mga linggo-linggo o ilang linggo sa pagtitipon, until the time comes that Demas can no longer hide his preference for the present world, and he deserted. Well, what do we know now of Demas? Nothing. 2 Timothy is the last word on Demas. Remember what Jesus said, Matthew 6:24, no one can serve two masters. You love the one and you hate the other. You cannot serve God and money. You cannot serve God in this present age. So, walang masama sa pagpapaginhawa sa mga tamang panahon. Ngunit hindi mo dapat mahalin ang kasalukuyang sanlibutan na nasa ilalim ng kasamaan, at kung ito ang siyang sumisingit na sa iyong pagtingin sa realidad, then you are a candidate to be a Demas. The work that Apostle Paul began doing was a work for eternity. Think of that. Eternity. In contrast, this present age. Ano ba itong kasalukuyang panahon? Magsindi ka ng palito ng posporo, may biglang pagsiklab, pero unti-unting pag-upos sa napakadaling panahon. Ganyan ang buhay. May biglang pagsiklab na para bang ito na ang kasayahan ng buhay, at pagkatapos unti-unting nauupos. At kailangan nating labanan ito. Noong panahon na, alam niyo itong taong 2025 ay 1,700 years anniversary ng Nicene Council in the year 325. At ang isang itinakda ng Nicene Council ay ang paniniwala natin ngayon sa Trinidad ng Diyos. Pero noong panahong yon, bantog na bantog ang tinatawag na Arianism, ang paniniwalang ang anak ng Diyos ay nilikha lang ng Ama, mas mababang uri ng Diyos. At isang tumindig laban dyan ay si Athanasius. At ang sinabi ng mga tao kay Athanasius, the world is against you. And Athanasius answered in Latin, Athanasius contra mundum. Athanasius is against the world. And that's what a Christian is when it comes to the world of sin and of unreality and of brevity. Kaya yan ang paudlot-udlot. Sa halip na ganyan, ang tingnan natin ay ang pangalawang uri ng paglilingkod, ang pagtutuloy dahil sa kagalakan. Consistency moved by joy. Ang pamanhik ni Pablo sa mga taga-Filipos ay ang maging magalak, anuman ang kanilang kalagayan. Remember what he said in Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice.
Alam niyo ba, may isa lamang katumbas na pagkatapos sabihin, inulit-uli ni Pablo, gaya ng rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. The only counterpart of that is what he said in Galatians 1:8 and 9, any other gospel is under anathema, and I say again, another gospel is under the curse of God. So kung ganun kahalaga kay Pablo ang ebanghelyo, ganun kahalaga na ang mga Kristiyano ay inuudyo ng kagalakan, hindi ng pagpipilit, hindi ng pwersa ng inersya, kundi may galak sila. Pero alamin natin kung ano ang kagalakan. Ang kagalakan, hindi katuwaan. Ang katuwaan ay dala ng nakatutuwa sa panlabas. Tinaasan ka ng sweldo, nakakatuwa yan. O nailagay ka sa mas mataas na posisyon, nakakatuwa yan. Pero hindi yan ang ibig sabihin ng joy. Ang ibig sabihin ng joy ay sense of gospel privilege. Yung kamalayan mo na ikaw ay pinaburan ng Diyos sa ebanghelyo. At yan, hindi yan nakasalalay sa panlabas. Mataas o mababa ang sinasahod, may pabor ka ng ebanghelyo ng Diyos. Ganyan ang Kristiyano. Mataas man o mababa ang iyong posisyon, kung Kristiyano ka, pinaboran ka ng ebanghelyo ng kaligtasan. At yan ang hindi ko masasabi sa iyo na hindi mananampalataya. Maaring tagadalo ka, maaring tagapakinig ka, at palagi kang naririto. Subalit kung hindi ka pa sumasampalataya kay Jesucristo, gawin mong ngayon ang panahon na lumapit ka kay Jesucristo. Maranasan mo ang tunay na pabor ng ebanghelyo na kaligtasan. At dyan mo makikita ang tunay na kagalakan. And that is why the New Testament can exhort, count it all joy when you are under tribulations. How can that be? Because joy is not happiness. Joy is sense of privilege. Ano man ang nangyayari sa akin, ano man ang pinapasan ko, ano man ang kabigatan ko, may pabor ako ng Diyos sa ebanghelyo. At yan ang magtutulak sa akin, yan ang mag-uudyok sa akin na maglingkod. So a decidedly committed servant will persevere even under uncomfortable circumstances. Itong isipin natin sa Filipos. Alam niyo, Filipos ang unang iglesyang naitatag sa Europa. Hindi ba nung si Pablo at ang kanyang pangkat ay nagsumusubok kung saan sila dadalhin na direksyon ng banal na espiritu, hindi nila malaman, sinasara ang bawat tangkain nila na puntahan, hanggang sa napanaginipan ni Pablo, come over to Macedonia and help us. And they crossed that river, the Mediterranean, in order to be in Europe. And the first church established is in Philippi. And that is why when Paul was exhorting the Philippians, dun sa binasa nating teksto ay yung kanilang sinimulan. Kung ano yung kanilang pagsisimula, ganun sila magpatuloy. Binigyan sila ng assurance, what Christ has begun in you, He will finish until the end. Binigyan sila ng pamanhik. Chapter 2 verse 12, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence. So, bumabalik si Pablo dun sa kanilang pinagsimulan. At ang nakikita niya sa karamihan sa mga taga-Filipos ay nagpapakatapat sa kanilang paglilingkod sapagkat sila ay kinikilos ng kagalakan. At yan ang ipanghamon natin sa ating sarili, na 44 na taon ay matagal ding panahon para sa isang iglesia. It's the number of years of one generation. So I've spent almost 44 years in my church.
I'm of the passing generation. And some of you are emerging generation. Pero ang tanong talaga ay, yung bang paano ka nagsimula na sinasabi mong pinaburan ka ng ebanghelyo ng Diyos, ganun ka nagpapatuloy. Binigyang diin ko ito sa aking iglesia nang ako'y mamaalam. I preached from the text. I preached from, in our first service, November 29, 1981, I preached the same text, May 11, 2025, John 1:4, in Him was life, and the life was the light of men. Gusto kong sabihin sa kanila, may hindi nagbabago sa iglesia. Maraming magbabago, kagaya ng pagbabago dito sa inyo. Ngunit ang pinakalaman, ang pinakadahilan, pinakalayunin ng iglesia, pareho yan. Hindi dapat magbago. At yan ang iyong muli usisain. Itapat mong muli yung panahong itong napakaikli doon sa eternity. Kayo na masaya sa mga nararanasan ninyo sa panahong ito. Oo, masaya, sumisiklab. Ngunit kapag daka, yan ay mauupos at harap ka sa kawalang hanggan at doon mo matutuklasan na ang buhay na naririto ay pansamantala lamang, napakaikli lamang at ang iyong harapin ay pangwalang hanggan. At kung wala ka kay Jesucristo, napakalagim na kawalang hanggan. Ngunit tayong mga mananampalataya, this life and eternity are a continuum. Hindi siya hinati. Ang madalas na alam natin, nandito tayo sa buhay na ito, pag namatay tayo, nandun tayo sa kawalang hanggan. Hindi ganun sa mananampalataya. Pag sumampalataya ka kay Jesucristo, ang walang hanggan nagsimula na sa iyo. That's why we are assured that we have now eternal life. The life of eternity has begun in the believer. Eh ngayon, dapat makita yan sa ating paglilingkod. Maganda inyong tema, abounding in Christ, abounding in service. That should be the real fruit. At ang hamon ko sa bawat isa, also a question, would you accept the discomfort of commitment as God's design for your good? Tatanggapin mo ba ang kawalan ng kaginhawaan kung ito'y layunin ng Diyos para sa iyong ikabubuti? Maladalas kung hindi tayo nagiginhawaan at tayo nabibigatan, isa lang ang panalangin natin, Lord, tapusin mo na to. Hindi natin maisip na, Lord, gawin mo ang layunin mong sa ikabubuti ko sa pamamagitan nito. Yan ang ipinamamanik ni Pablo sa mga taga-Filipos. Na nakita natin sa kaso ni Demas, ang isang taong hindi napanghawakan kung saan siya nagsimula. Remember, Philippians 1:29 sa ating teksto, to you, it has been granted not only to believe, but also to suffer. Pareho daw regalo. Madali nating tanggapin. Regalo ng Diyos ang kaligtasan. Totoo yan. I say amen to that. Pero dinagdag ni Pablo, hindi lang yung tayo iniligtas, kundi tayo ay dumaranas ng paghihirap para kay Kristo, kaloob din yan. Kaloob sapagkat may gagawing mabuti ang Diyos. Narinig niyo ba yung mga nagsasabi, ang panalangin ng Kristiyano laging sinasagot ng Panginoon. Ang sagot lang niya ay yes, no, or later. There's a fourth, and that's the more common one.
Yes, no, later. The fourth is better. You're asking too little. Tapusin mo na to, Lord. And He is after something better. Ephesians 3:20, He is able to do more than we ask or think. Mas mabuti pa ang gagawin niya kaysa sa mga iniisip natin o hinihingi natin. Kaya ito ang hamon. Magpapakatapat ka ba sa iglesia, sa Panginoon, sa panahon na hindi maginhawang gawin ito? Walang pakinabang na daglian mong nakikita, ngunit iyo pa rin gagawin. At ito ay ginagawa lamang ng ang puso ay puspos ng pasasalamat sa Diyos. Kahapon ay anibersaryo ng one of the most famous conversions in Christian history. May 24, 1738, ang pagkakaligtas ni John Wesley. At ayon sa kanyang salaysay, dati na siyang ministro, pastor, nangangaral, pero hindi ligtas. At may naganyaya sa kanya sa isang Bible study sa isang lugar na ang tawag, nandun pa yan sa London, Aldersgate Street. At meron ng plaque doon ng kanyang kung saan siya nakapakinig. At yung Bible study leader, siguro hindi handa, nagbabasa lang nung kanyang Bible study lesson. Ang binabasa niya ay yung preface ng commentary ni Martin Luther sa Galatians. At habang nagbabasa raw siya, sinabi ni John Wesley sa kanyang pagsasalaysay, I felt my heart strangely warmed. And that was his conversion. Nakaramdam siyang hindi maipaliwanag na pagniningas, pag-aalab sa kanyang puso. At gusto kong sabihin na ang pag-aalab at pagdiningas na yan ay ang kagalakan ng kaligtasan kay Hesus Kristo. Ang itatanong ko sa iyo, iiwan na panunuri, ay ikaw ba'y mayroon pang ganong pagkaningas sa iyong puso ng kagalakan? At ito ang magpapatuloy sa iyo sa gawain ng paglilingkod. Ilang taon pa man ang patuloy na idagdag sa iglesyang ito, naway gawin mong resolusyon, saloobin na sa biyaya ng Diyos, mananatili mo ang ningas sa iyong puso at ikaw ay hindi matutulad kay Dimas na dating kamanggagawa, ngunit minahal ang kasalukuyang panahon at iniwan ng lamig sa gawain. Sana tayo ang uri na we rejoice in the Lord always. And again, we say, we rejoice. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, walang papantay sa ginawa mong pabor para sa iyong mga hinirang na iligtas sa pamamagitan ng iyong biyaya. At ito ay sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At niloob mo na ang mga inililigtas mo ay magsama-sama sa iba't ibang lugar sa mga lokal na iglesia. At ganito nga ang ginawa mo sa iglesia ng Trinity Neighborhood Church. At ngayong inaalala nila ang iyong pagtutustos sa loob ng 44 na taon, maging panahon dinawa ng panunuri at pagsariwa ng iyong kabutihan at biyaya sa bawat isa. Maging babala ang nangyari kay Dimas na isang nagsimula na kamanggagawa, kinilalang kamanggagawa ni Apostol Pablo, ngunit kalaunan ay minahal ang kasalukuyang mundo at iniwanan ang gawain. Nawa ay mangibabaw sa mga miyembro ng Trinity Neighborhood Church ang kagalakan
na sila ay pinaburan ng Ebanghelyo ni Hesu Kristo. At ito ang magbibigay sa kanila ng udyok upang patuloy na maglingkod anuman ang nagbago-bago sa panahon. Kaya't sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito at patuloy mong basbasan ng iyong pagpapala ang iglesia sa iyong kalulatian. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo itong aming panalangin. Amen. Salamat, Pastor, sa mapanghamong mensahe ng paglilingkod at isa sa mga fitting hymn to respond from the preaching of the word is Living for Jesus. Tumayo po tayong lahat para awitin ito, Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give myself for me. I know no other Master, my heart shall be Thy throne. For Thee alone, living for Jesus who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him my all. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thy in Thy atonement didst give myself for Thee. I owe no other Master, shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus wherever I am, doing its duty in His holy name, willing to suffer corruption and loss, deeming each trial a part of the cross. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thy in Thy atonement will give myself for me. I owe no other Master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone.
his treasure, the light of his mind. Seeking the lost ones, he died to redeem. Bringing the weary to find rest in him. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to thee, for thou in thy atonement is give myself for thee. I owe no other master. O Christ, for thee alone. Amen. Awitin po natin ang doxology sa ating pagtatapos. Praise God from whom blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son. O dakilang Diyos, naway kausapin mo ang bawat kaluluwang narito sa gusaling ito at maging sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. At naway makita nila na ang isang daglian at isang kakapirangkot na saglit na maaaring magbigay sa kanila ng kasiyahan ay in comparison sa magpasawalang hanggan. At ang namamagitan dito ay ang favor ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Kristo. The joy that gives the sense of favor, of the sense true happiness, in the joy in the gospel. Naway hamunin kami, Panginoong Diyos, na huwag kaming mapukaw sa mga atraksyon ng mundong ito, na maaaring kami tumalikod, huminto sa paglakad, sa pagsunod, at sa pagkilala ng iyong kalooban sa aming buhay at sa aming iglesia. Sa kadahilanan ng mga bagay na ito'y daglian lamang at lilipas. Subalit kami na mga tunay na niligtas mo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang magpasawalang hanggan ay nagsisimula na at magpapatuloy sa wakas. Hamunin mo nawa kami, O Diyos, lalong-lalo na ang iglesia ay pumasok sa pangalawang yugto ng henerasyon. We are now coming into another generation. May you continue to call, save souls for the new generation of TNC. Salamat po, O Diyos, sa inyong salita. Salamat po sa buong araw na ito. Natunay nga po that observing the Lord's Day is a refreshing for our soul. May our soul be truly refreshed and the fellowship of one another. In Christ's name we pray. Amen. Tayo po yung mga sandali para sa ating pong, again, announcement and recognition. Again, we would like to thank the visitors na dumating po ngayon, our guests. Kayo po piling-piling mga bisita namin dahil hindi po talaga kayang i-accommodate ng aming bagong gusali ang inyong presensya. At nagpapasalamat kami sa pagpapaunlak ng inyong presensya sa hapong ito. Subalit ang aming pong paanyaya ay hindi lamang po sa araw na ito. Ang gawain po ng TNC ay isang lingguhang gawain. Kayo po ay malugod na inaanyayahan namin, kaya may mga first-timer, may mga second-timer, third-timer, at later on sila po yung mga naging regular attenders. You are very much welcome for our Sunday gathering. If you are looking for a biblically ordered church for the souls, kayo po ay malayang at welcome sa TNC. We would like to recognize, of course, our beloved anniversary speaker, si Pastor Noel, and
kanyang asawa, ang kanyang butihing asawa na si Ate Bimbim na narito, ayan, sa likod. No? Ayaw yung sarap eh. So, Ate Bimbim, and also si Doc and Mrs. Mati, thank you for coming. Kay Attorney Pagya and Mrs. Pagya, salamat po. No, sa mga CRBC members na narito, sa Bible Molina Church members, sa aming pong sa dalawa naming FB followers, no, na ngayon nakita na namin kayo. Mukhaan, of course, ang very supportive na Gulimlim family. Marami pong salamat sa inyo pong presensya sa ating kalagitnaan. So meron po tayong kaunting refreshment. Hindi ko po alam paano pa magiging direction natin. So ito po, bibigyan po tayo instruction na ating deacon. Okay, sige. So mauuna muna yung mag-guest. Okay. So ang instruction po, the guests will stay on your seats. You will be served by the kitchen crew committee. And the members ay at regular attenders, sila po yung pipila rito. So yung mga regular attenders, sanay na naman kayo sa kultura ng TNC, no, na ilang beses o ilang taon na rin kayong sumisilong sa TNC. Yun po, pwede po kayong yan. So tayo mananalangin po muna sa ating pagsasalu-saluhan. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa pagkaing espiritual na binigay mo sa amin sa buong araw na ito. Kaninang umagang panagsamba, ngayong hapong pagsamba. Nagpapasalamat kami at hinihiling namin ang banal na espiritu na patuloy na magbigay sa amin ng tibay at hamon ito sa aming kristyanong pamumuhay. At dalangin din po namin ang aming pisikal na pagkain, na pagsasalu-saluhan, maging kalakasan, na tunay nga sa aming fellowship, maitaas ka, O Diyos, at naway patuloy na yumabong, O Diyos, ang aming spiritual hunger patungkol sa pagkilala namin sa aming Panginoong Jesucristo. Sa iyo, mataas sa papurit, pasalamat sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Okay, so sa aming po mga guests and visitors, please stay on your seats. No? Gaya po ng sinabi ng aming diakono, isa-serve po sa inyo yung pong ating merienda, refreshment for this afternoon. However, TNC members and TNC youth, please, and seniors, no? Yung mga seniors na miyembro, magkano na po kayo? So, yung mga wala pang senior, pila tayo rito. Okay, sige. Yeah, thank you.